island alone. Really? Yes. So we will go to Phylaika Island. So I'm traveling alone going there. So it takes 3 hours from Marina to Phylaika Island. So I'm so excited. Time checks. It's 6:30. Alright, and meeting time 7 p.m. So we still have 30 minutes to travel. But then before we go there, we have to buy something to eat kasi nga sabi nila wala daw masyadong food options doon. So let's bring something from Salmia and then take it out going there. Diba? I'm so excited. So I'm a little bit hurried because I think I'm late. 6:30 na. But then ayan, magta-taxi na lang tayo from also Salmia to Marina Mall. Alright, here we go. I'm so excited. We're here now. So let's go upstairs. See what's sobrang ganda din dito kasi talagang kitang-kita mo yung whole Kuwait City. So, yung buong Kuwait makikita pa pag nasa top view pa. So, napaka-worth it. Open air. So tara, pasok muna tayo. Then papakita ko din sa inyo kung ano yung nasa loob ng barko. So ayan, mayroon din dyan mga games. So pwede kang maglaro. And napaka-open, napakalaki ng area. Pero wala siyang masyadong customer this time. Kasi nga, summer B, sobrang init. So siguro kaya walang masyadong customer o walang masyadong passenger. Pero, I really recommend na pumunta kayo dyan sa Phylaika Island during winter season. Kasi, yung pagpunta ko dito is sobrang init. As in, napaka-init ba. Ayan. So, ang ganda din sa labas kasi makikita mo talaga yung Kuwait Tower, Kuwait City, and lahat ng area. So, nakaka-amaze kasi parang sa isang lugar makikita mo yung buong bansa. Buong bansa ng Kuwait. So, ayan, 'di ba? So, ito yung marina side. And ayan, ang ganda niya lang kasi sobrang linis din ng dagat. Parang alam mo yung parang ang sarap pag-dive. Charas! So, ayan, nandito na tayo sa loob ng ating kabarkohan. Dahil na sobrang init sa taas. And yung aking skincare, ang arte, joke lang, is manunugnog tayo. So, pumasok tayo ngayon sa loob na ng barko. Pero, ayun na nga, nakita na natin yung mga ibang passenger and karamihan sa kanila is Arab talaga. And wala tayong nakita kahit isang Pilipino, but that's fine. So, ayan, nandito na tayo pa rin sa loob and enjoy na natin yung ating moment. So, ayan, sa mga nagtatanong po sa atin kung paano nga ba mag-book ng ticket dito sa barko talaga, sa barko na nga, okay, sa barkong ito, na biyahe from Marina Mall, from Marina Seaside to Phylaika Island. So, first is kailangan yung mag-book a day before, pero usually yung talaga nila, yung biyahe talaga nila is every Friday and every Saturday lang. So, if you are available on that day, so I encourage you to visit Icaros, both and tour services, both rent and tour services.
So makikita nyo yung bus nila, sa baba lang siya ng Marina Mall. So may makikita ka doon both station ng Icarus. So for only 10 dinar, so bali inclusion niya is round trip ticket, and then yung free access ng swimming pool na resort, and I think may mga museum din sila doon. Tingnan natin, I'm not really sure kasi this is also my first time to visit Pailaika Island. So nakita ko lang din siya sa TikTok. So let's see, and titingnan natin later. So for only 10 KD, yun na yung inclusion niya. So we should really visit and gawin natin yung mga bagay na hindi pa natin nagagawa dito sa Kuwait. Kasi this is my first time, hindi natin alam na pwede pa rin. And pwede rin pala natin mapuntahan yung mga ganitong bagay and ma-experience yung barko sa bansang Kuwait. Kasi akala natin disyerto lang yung Kuwait, disyerto lang. So ayun, mamaya titingnan natin kasi sobrang ganda din po ng area, and malalaman natin yung history din ng Kuwait doon sa Pailaika Island na yun. So yun din yung kagandahan. So medyo mahaba yung biyahe nila, biyahe dito, pero at least hindi ka naman maboboard kasi from that side, mayroon din silang coffee shop. So kung gusto nyo mag-coffee, pwede rin. And kung may mga kasama kayong bata, ayan, may mga din sila, may mga palaruan din for the kids. And I recommend na magdala na rin kayo ng sarili nyong food, kasi sabi nga nila, mahirap daw yung mga pagkain and hindi din maganda yung food option, or konti lang yung food options mo na pwede mong kainin doon. So if I were you, bring your own food para at least ayun, wala kang masyadong isipin. So for me, bumili lang din ako ng pagkain dyan sa Old Souk, and water, coffee, some bread, and doon na lang din ako maghahanap ng pagkain sa island kasi mayroon din naman daw silang restaurant. So ayun, I'm so excited, but for the meantime, magre-relax muna tayo kasi sobrang init sa taas. Bali itong area na to is aircon siya, so medyo presko, and syempre malamig na actually dito. So ayun, i-enjoy natin yung buong araw natin today. Kahit mag-isa lang ako and walang Filipino ngayong araw, ako lang bukod tani. So pinagpala, salamat naman. Pero mas maganda sana kung may Filipino, at least may may magsa-selfie sa atin at magpipicture sa atin. Pero okay lang, so i-enjoy natin ang buong araw na to. So ayan, pagbaba namin, bali proceed na kami sa shuttle. Bali yung shuttle na yan, kasama na siya sa package na binayaran kong 10 KD. So from 10 KD, bali may na siya, may kasama na siyang shuttle bus para dalhin tayo dun sa pinaka-resort or sa pinaka-island resort or museum. So ayan, makikita mo puro Arab yung kasama ko, pero let's go! Anyway, pagpasok ko dyan, sobrang friendly nila. Ewan ko, yung mga kasama kong tourist na mga Kuwaiti, napakabait nila, besh, sobrang bait nila. Dako parang napaka-friendly nila, and na-amaze sila kasi nga, mag-isa lang akong Filipina doon sa loob ng bus, and mag-isa lang din naman ako, wala akong kasamang iba. So, safe naman siya. Kaya go lang. Pag bet mong gumala, gala ka, sayang ng time. Nasa Kuwait ka, explore mo yan. Then, yan na nga. Pagdating namin, bali, nasa reception kami. Dito, kailangan mong mag-registered. And isulat mo din yung name mo and contact number para mamaya, pagbalik natin ulit sa Salmiya, pwede nila tayong i-contact. So, here we go. Ito yung ating map. So, we're here in reception area. And beside, there's a mini market. So, we will purchase the ticket para ma-experience natin yung horse table or horse riding. Alright, so the museum is free of charge. So, kasama na siya doon sa package na kinuha natin. Included also the swimming pool area. So, we don't need to pay anything because it's included in 10 KD that we purchased yesterday for the ticket. But for the horse ride, we have to
purchase ticket, another ticket. And for the zoo, it's open area. Same thing with the lake. So let's go. So for the horse riding, it's 3 KD. And for the bus tour package is also 3 KD, but it's good for 10 person. Ang init. Medyo super wrong timing talaga yung gala ko ngayon, kasi 50 degree yan. 50 degree, napakainit talagang, konting lakad mo pa lang para kang umaapoy na. Kaya sabi ko, parang wrong timing yata tong gala ko for today's vlog. Pero dahil nga ginusto mo to, go. Ayan, go ra tayo. Kaya, parang mapapansin mo, wala din masyadong customer this time. Kasi nga, ayan, tago talaga sila, as in. And mayroon din sila ditong mini supermarket. Okay din naman siya, yung price niya para siyang mga parang mga normal na supermarket lang. Kasi ina-expect ko mas expensive siya compare sa Bacala sa city, pero yung price niya halos parehas lang, so pwede rin. Pero when it comes sa mga souvenir items and mga Kuwaiti dress, medyo expensive pag bibili ka dyan. So ayan, nag-start na rin ako mag-ikot-ikot, and napakainit lang talaga pagpapasok ka dyan, besh. So please lang, wag mo na akong gayahin. So kung gusto mo talagang gumala sa Failaica Island, do it during winter season. Again, do it during winter season, kasi para mas ma-enjoy mo talaga yung iyong gala. So mayroon din sila dito mga rooms. Ito, mga hotel rooms na siya, pero per night niya is 20 KD per night. So ayan. No, he's 21. His birthday before 2 days. Yes. Wow, happy birthday. Happy birthday. Okay, son. It's very nice. I'm not finished. You can go to sleep. This is your restaurant. So it's already open? Yes. Okay. All right. No problem, huh? Hello. Okay. Mashallah, nice. Thank you. This is salon for my son. Okay, men's salon. My sister's son. Mashallah, very business minded. Yeah, inshallah. Very good. Yes, not same also. Yeah, correct. Very also the affordable. pasta, shawarma, cheeseburger, also not expensive. Yeah. So ayan, may restaurant doon. Nakausap ko mismo yung pinakamay-ari. So if you are free, try to visit them. Kasi yung price nila is very affordable din. And later, pupuntahan natin para kumain tayo ng something na snacks. But this time kasi medyo kumain pa ako, so I'm still full. So napakabait nila. May salon din doon for men. And yung price is very affordable. Hindi ko in-expect na ganun yung price nila. It's just only 1.5. Diba 1.5 for men's salon, makakapagpa-haircut ka na. So ngayon, pupunta muna tayo sa swimming pool. So ito yung swimming pool nila. Bali, isa lang yung swimming pool dyan. Meron naman kids pool, yung nasa dulo. And ito yung swimming pool. So walang masyadong tao. Parang ako lang din yung nag-rent ng buong resort. So this time, nasa zoo na tayo, and nakikita nyo maraming iba't ibang uri ng deers dyan. And kahit nga mainit, ayun, yung iba nagtatagoan yan, mga bandang hapon ko na sila lumabas. And sobrang init, and tinatry ko dito din sa area na to, yung pwede kang mag horseback riding activity, pero hindi siya available during summer. Ino-offer lang siya every winter kasi nga yung mga kabayo is sobrang naiinitan, wala daw masyadong sobrang init daw, so hindi din ako nakapag-try ng activity na yon. And dito naman tong area nito, sobrang active and maraming tao daw talaga during winter season dito, pero nga dahil nga summer tayo pumunta, so halos walang tao. So dito pwede ka may shisha, maraming mga nagka-camping, and lahat ng mga activities normally nandito din sa lugar na to. And ayan, pwedeng mag-boating yung mga bata, and parang mag-fishing, pwede din kayong kumuha ng mga isda dyan, and mag-feeding. So sobrang itong lugar na to, kahit papaano, kahit sobrang init, is ma-press ko naman kahit papaano, kasi may din yung hangin. May hangin din siya, so nakaka din.
So nakita ko nga dyan si Baba. Si Baba. Nagpapakain ng mga tilapia. Tilapia? Hindi ko alam kung anong isda yan siya, guys. Basta ayan. Anunahan niya nga ako na kung gusto ko daw mag-feed din ng mga isda. So ayan, na din ako. Nagpakain na rin ako ng isda siya. So ayan, wala masyadong customer. Ang perfect ng area na to pag bet mo mag-photoshoot. Ayan, maganda-gandahan. Victoria ang peg. Sobrang ang ganda ng lugar na to. So, dapat i-visit talaga natin, guys. Hey, so, nakipaglaro na ako kay Monkey. Monkey! Monkey! What do you want to eat? Banana? Sobrang kawawa yung mga deer. Sa sobrang init, pumasok talaga sila doon sa kasuluk-sulukan. Pero ayun, nakakaawa. Halos walang lumalabas during noon time niyan. Yung ibang mga kuha ko na kaninang nagtatatakbo is afternoon shoot na siya, mga 5 to 6 p.m. na. Pero this time kasi is nasa 11 to 12 or 1. Ganyan, sobrang init. Nasa loob lang talaga sila. Hindi sila lumalabas. Pero ayun, kumpleto naman sila. May nag-aalaga sa kanila, nagpapakain at nagpapainom. So hopefully they are still fine kahit sobrang init ng weather. Baka sa reception, sobrang init. It's too hot. Let's take some rest kasi it's really hot outside. So we can't able to explore the area kasi nga it's really hot. It's really hot outside. Gala pa more, 52 degree ba naman ang init kung hindi ka himatayin sa init. So after nga dyan, naglakad na ako papuntang restaurant kasi baka dala din ng gutom. So while waiting for the main course, we have this one. Actually, I don't have an idea what kind of soup is this. But yeah, it tastes good. Arab food, I think this one, but really don't know the name. Kain po tayo. Salamat po sa nag-prepare. Thank you po, Lord, sa food. Kumain din ako ng pasta and biryani dyan. Pero ayun, mas masarap pa rin yung pagkain Filipino, B. Kaya magdala ka na lang ng pagkain mo sarili, please lang, para mas makasave ka. So, after kong kumain, mag-swimming na tayo. Dito na tayo sa exciting part. So, ayan, before we proceed to the swimming pool area, we have to take shower first. Then, let's go. But so, ayan, huwag natin kalimutan yung ating mga skincare, mga B. And dyan na ako sa kids pool kasi may payong. Kahit pa paano malamig yung tubig. Kasi yung adult pool, siya, napaka-warm ng tubig. Parang hindi ka din ba ma-fresh. And dyan na din ako kumain ng aking lunch. Nabaon ko din. Salamat naman sa masarap na pagkain na makikita lamang sa Old Souk. Anytime ready! And ayan, may pa-Spanish bread ka pa. O di sob. So, make sure may baon ka talaga ng sariling pagkain para happy. Ayan, nakapag-change outfit na tayo. So, it's a sunset. Punta tayo ng island. Magsisay tayo. Let's see. Yung seaside, medyo malayo siya dun sa resort and hotel na pinuntahan ko. So, nag-decide ako na pumasok na lang sa mga museum at isa-isahin silang tingnan. Kasi nga, hindi din daw safe and medyo malayo siya kung lalakarin. Pero kung may sasakyan ka, mas accessible, much better. Pero kung mga nasa 10 person kayo and above, siguro mas okay para mas makasave kayo and ma-explore nyo talaga yung buong island. Kasi may mga package silang ganun. Pero dahil nga solo travelers tayo, so ayan, doon na lang tayo sa pinaka-safe muna na way para i-explore natin itong lugar na to. So ito, yun yung mga mga presidents, mga king, simula't simula ng kanilang generations. Ayan.
Marami sila actually, pag pumunta ka dyan, lahat ng descriptions ng mga pictures is makikita mo. So, mas maiintindihan mo yung kultura ng Kuwait, kung ano ba yung unang pinagkukuhanan nila ng ng hanap buhay ng kapanahunan. 'Di ba? So, nakakatuwa din. So, may makikita ka din dito mga gamit na nahukay pa nila nung panahong pa. And ayan. So, may mga paintings ka din sa bawat walls na nakikita. So, mga local artists lang din yung mga nag-paints niyan for free para ma-exhibit. And paggabi, ito yung itsura niya. Sobrang ganda. And mas na-enjoy ko talaga siya nung gabi na. So, time check is 7:30. So, waiting na tayo sa ating pagbalik. So this day is about and we're waiting for our shuttle. They will going to pick up us later by 9 o'clock. So time check is still 7:30 and it's so hot still outside. It's humid, so I decided just to wait here in the reception area. So ayan, chill. So, ayan, habang naglalakad nga kami papunta sa destination namin, dito kami dinala ng aming tour guide, yung nag-guide sa amin. Napakaganda ng mga restaurants dito. And ang ganda, napaka-instagrammable look talaga be. May mga tents, may mga kabina sila na nandyan. So, sobrang ganda niya ng gabi. Pero mas I recommend na sana kung may friend man lang din kayo na may sasakyan, punta kayo dito yung may sasakyan niya para ma-explore nyo talaga yung area niya. Kasi hindi ko siya nakita lahat on buong buo. Kasi nga wala tayong sasakyan, at the same time, mag-isa lang din ako. So, pag may kasama kayo, much better and mas masaya. So, ayan na yung barko and babalik na tayo ng Salmiya. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng aking video, thank you so much sa panonood. Love, love. Follow me.